Hi class, so this is now our last example regarding sa shear and moment function. Basahin ko lang yung problem natin, no? So establish the shear and moment function of the beam shown below. Determine the shear and bending moment at A and B using the shear and moment function. So katulad doon sa unang apat na examples na na-discuss na natin, no? So aalamin muna natin kung ilang discontinuity, tapos for every span, hahanapin mo yung kanya-kanyang shear and moment function. Kaya lang, of course, ang unang step naman class palagi is hanapin mo muna yung support reactions. So, ito class yung example natin. And sige, solution tayo. So, for solution, paste natin yung figure natin. Ayan siya. Tapos, diskartehan natin class kung paano mahahanap yung mga support reactions. For instance, alam naman natin dito, magkakaroon ng reaction. So, tawagin ko to as point C, tawagin ko to as point D. So, dito, tawagin natin siya as RC. At the same time, tawagin ko to as RD. Okay? So, ang unang step na gagawin natin, class, ay hahanapin nga natin yung reaction niya. Ang diskarte na gagawin natin is ikakat natin itong trapezoid. So, of course, magiging uniform load siya, and that is 8 kN per meter din. And ito, halata naman na magiging 12 kN per meter to. So, itong 20 kN dyan, erase natin ngayon. So, hindi siya kasama sa i-consider natin ngayon, class. Okay? So, of course, 6 meters siya. So, ibig sabihin, i-consider natin ito as 8 times, di ba no? 8 times 6. Tama ba? 8 times 6, I am referring class to this uniform load. 8 kN siya. Tapos, ang span length ng buong uniform load ay 6. On the other hand, yung triangular load natin ay equal sa 1/2 ng 4 times 12. Di ba? That is 1/2 ng 4 times 12. So, sige. Simulan natin mag-take ng moment sa D. So, halimbawa, summation moment at D equals 0. So, ibig sabihin, clockwise moment equals counterclockwise moment. So, sa point D, no, ang clockwise moment lang natin, class, is yung reaction sa C. And at distance, 4 meter. The rest, lahat sila counterclockwise. For instance, itong uniform load na 8/6, di ba? Ang moment arm niya is magiging 1/2 ng 6 meter. Tama ba? Kasi syempre, yung center of gravity, class, nitong uniform load is located here. So, yan yung center of gravity. Kung 6 meters to, no, 6 meters siya. So, malamang kalahati ito ng 6 meter. Okay, good. On the other hand, yung triangular load naman, 1/2 ng 4 times 12. Ang moment arm niya, so, malamang nandito yung center of gravity. So, ito yung center of gravity, class. Ang mangyayari, ang kanyang moment arm is 2/3 ng 4 meter. Tama ba? So, 2/3 siya ng 4 meter. So, sige, lagay natin siya. 2/3 ng 4. Ayan. So, mahahanap na natin yung reaction sa C. So, using our calculator. So, that is simply 8 times 6 and 1/2 ng 6, class. On the other hand, plus yung triangle, 1/2 ng 4 times 12. Tapos, 2/3 times 4. So, ang sagot natin, yan, divide na lang natin ng 4. So, that is 52 kilonewtons. Okay? So, on the other hand, para mahanap natin yung isang reaction, summation forces vertical na lang, equals 0. So, that is up equals down. So, summation forces vertical equals 0. So, RC plus RD equals 8 times 6 plus 1/2 ng 4 times 12. Ayan. So, therefore, RC plus, yung RC pala natin ay 52. Nakalimutan ko. So, 52 plus RD. So, pag inad natin yon, so magiging 8 times 6 then plus 1/2 ng 4 times 12. So, ang sagot natin ay 72. So, therefore, class, ang RD natin is equal to 20 kilonewtons. Diba?
So, yun yung magiging sagot natin. So, pag nilagay mo, 52 kilonewtons. Sa RD, pag nilagay mo, ay 20 kilonewtons. So, ayan. I hope, no? Sa solution, tama agad yung ating pinaggagawa. So, next tayo, after natin i-consider class or after natin mahanap yung solution, so, ang mangyayari, simulan na natin na i-consider yung dalawang spans, no? So, based dito sa ating figure, ayan siya. Remember, ang pag-determine ng shear and moment function ay nakadepende sa number of spans. Pero dito, halata naman class, no? This is the left end, Ang pamantayan natin class ng shear and moment function is left end. Kasi yung iba nami-misinterpret. Sabi nila, dapat left support. Hindi class. Dapat left end. Okay? So, ang measurement nyo ng lahat ng x magsisimula dito sa left end. So, kung overhang man ang left end, edi wala tayong magagawa. Basta ang rule ng shear and moment function, dyan pa rin tayo mag-i-start. Hindi sa left support. Mali na i-start mo siya class sa left support. Palaging left end. Okay? So, ngayon, ano nga yung criteria natin? Kung maalala nyo, the criteria for discontinuity is either kapag may concentrated load, wala naman. Concentrated moment, wala naman. But the behavior of the load, meron ito from uniform, tapos biglang naging trapezoid. So, therefore, i-consider natin to as span 1 kung saan kasama yung A, and i-consider natin to as span 2 kung saan kasama yung B. At the same time, yung location mismo ng support. Nagkataon lang na yung location din ng support class is nandito mismo sa boundary ni span 1 saka ni span 2. So, fortunate tayo ngayon dito sa example natin dahil dalawang spans lang ang i-consider natin sa analysis. So, dito, ilalagay ko as span 1. On the other hand, ilalagay natin to as span 2. So, of course, kailangan muna natin malaman class kung ano yung range ng value ng x dito. Halimbawa, sa span 1, magsisimula siya sa left end, tapos matatapos siya sa left support or sa point D. Nilabelan na pala natin to as point C. Point C to, tapos point D. So, matatapos siya sa point C which is 2 meters from the left end. So, therefore, ibig sabihin, yung x distance natin is from 0 to 2. Okay? So, from 0 to 2. On the other hand, yung span 2 natin class is i-consider natin na from 2 to 4, 2 to 6. Kasi, syempre, magsisimula siya sa left support which is 2 meter from the left end and matatapos siya dito sa dulo which is 6 meter from the left end. So, therefore, that is 2 to 6. Ayan. So, meron na tayo class na 2 to 6 na value. And yan, meron na tayong i-consider dito class na dalawang spans. Ang problema, itong shape class ng triangle ngayon. Meron tayong problema ngayon which is yung shape mismo. Bakit? Mahirap kasi class ngayon i-ratio and proportion itong triangle natin. Uulitin ko, mahirap i-ratio and proportion yung triangle. Wait lang, i-edit ko muna to. By the way, ito ay magiging 12 kilonewton per meter. So, kung mapapansin nyo kasi, ang itsura class nitong triangle natin ay pababa. To be honest, this is a complicated triangle. Mahirap to class i-ratio and proportion. Unlike doon sa previous example natin, nasan yung previous example natin? Itong beam na to class, kung mapapansin mo yung triangle ay pataas, sloping upward. Ano pa? Meron pa ba tayong ibang example, na madali sa ratio and proportion? Ito class, nasan na? Doon sa mga previous examples natin, I am referring to those. Kasi kapag triangle, again, i-expect nyo palagi na may ratio and proportion class. Ito. So, this example number 2, kung mapapansin mo, yung behavior ng triangle natin ay sloping pataas. So, ito, sloping pataas din to class. But, unfortunately, unfortunately, class, dito sa sinasagutan natin ngayon, hindi ganun yung case. And, yes, because of that change lang class ng triangle, because of this lang, na sloping pababa, naging mahirap tuloy yung ating analysis. Pero, susubukan natin to class gawing madali, but of course, re-ratio and proportion pa rin tayo. Kaya lang, kapag ganito na sloping pababa, mahirap siya class. Kasi,
bigyan kita ng hint, paano kapag nag-span to, nag-section ka dyan, so paano ka re-ratio and proportion. Okay, so yun yung mahirap ngayon, class, kasi ang mafo-form, ang i-consider mong triangle, class, palaging nasa kaliwa. So kung doon sa mga una, class, na mga example natin, kapag nag-section tayo ng mga triangle, nasan na, medyo mahaba-haba, no? Pag nag-section, pag hinati natin, still ang nafo-form ay triangle. Kaya mas madali siya sa ratio and proportion. So, I hope you get my point. Kapag nagre-ratio and proportion, still triangles ang nafo-form natin. And that is very essential, class. So, alin pa? Ito rin. This one, di ba? Kung mapapansin nyo, nung nag-ratio and proportion tayo dito, ang na-form, itong nasa gilid ay triangle. So, ito ay triangle. So, alin pa? Yung recent example natin, class, yung last video, yung nandito, this triangle, di ba? Nung nag-ratio and proportion tayo, kung mapapansin nyo dito, ang kinati ko, so yung nasa left ay triangle. Kaya madali siya. Ang problema is yung ngayon, no? Pag kinat ko, ang na-form ay trapezoid, which is mahirap yon. Kaya, yun na ang difference nung triangle natin na sloping downward, class. Pero, kaya natin yan, class, remedyo 1 ngayon. Paano natin yan, remedyo 1? Gagawin natin to na bayad utang. So, ang konsepto ngayon ay parang magbabayad utang. So, anong gustong sabihin nun? Itong triangle na to, instead na ganito lang siya, bubuuin ko siyang uniform load as utang, tapos uniform downward triangular load na utang, and babayaran ko siya ng uniform triangular load. Okay? So, maybe, medyo naguguluhan ka pa sa gusto kong sabihin, pero class, ganito yung mangyayari ngayon. Kaya nga, nilas ko tong example para at least expose kayo sa mga ganitong situation. Okay. So, halimbawa, ito yung beam natin. Tanggalin lang natin tong Tanggalin lang natin tong 20 kN, class. Tapos, alam natin na kinat natin siya. So, anong mangyayari sa konsepto ng bayad utang? So, mag-uutang ka muna ng triangular downward dito. So, yun, uutang ka ng triangular downward. And this triangular, of course, is kung yung initial height niya ay 12 kN per meter, malamang the height of the triangular load is 12 kN per meter. So, ayan na, class. Nangutang tayo ng triangular load na 12 kN na pababa. Pero, kailangan mo siyang bayaran ng upward force na triangle din at 12 kN per meter. So, yun, magbabayad ka. So, therefore, ito yung bayad mo. Parang ang pangit ng triangle ko, no? Ayusin ko muna. So, ayan siya. May binayad ka na 12 kN per meter. So, ang ginawa ko, class, yun na nga, nangutang ako ng downward na 12. Pero, parang ginantihan ko rin lang naman siya ng upward force na 12 kN per meter. So, ito na yung tinatawag natin na konsepto ng bayad utang. Okay? So, yun. Ay, may prepare kasi ako ditong AutoCAD format o drawing. Ito na, class, yung sinasabi kong prepare kong AutoCAD, no? So, ito yung konsepto ng bayad utang. Nangutang muna ko ng 12 kN per meter na downward, para nga maging horizontal na siya. Tapos, binayaran ko siya ng upward. So, ang ending, ganito, class, ang mangyayari sa inyong loading. Meron ng upward sa taas. But since, tandaan nyo, itong kailangan yung tandaan, nangutang ka ng pababa para maging rectangle ito. So, later on, tatandaan nyo itong technique na to kasi magagamit nyo to, class, pagdating nyo sa double integration method. Okay, no? So, yung magdo-double integration sa deflection, yung konsepto ng bayad utang. Basta tandaan nyo, nangutang ako ng pababang 12 kN per meter kasi nga, ang reason, mahirap itong ratio and proportion. Kaya, ginawa ko siyang rectangle. Pero, nagbayad ako ng 12 kN per meter na pataas na. So, yung resulta, class, nandito na. Pero, tandaan nyo, since equal lang naman itong value nito,
So, wala namang magbabago dapat sa reaction. Still, the calculated reaction of 52 and 20 kN class will be the same. Uulitin ko, still, yung calculated natin na 52 and 20 will be the same. So, ayan siya, 52 and 20. And try nga natin, subukan natin kung mag-Ratio proportion tayo dito. Okay. So, kung nagre-Ratio proportion, pansinin nyo to class, yung triangle na nasa taas, pero triangle siyang nakat na nasa kaliwa. And therefore, magiging mas madali na lang yung analysis natin mamaya. So, ito yung reason kung bakit may bayad utang tayong nagaganap. But still, walang mababago class, we are going to consider this one as what? Span 1. At the same time, we are considering the second one as span 2. Tapos, para madali, hahatiin pa rin natin itong itong load natin. So, this is what? 8 kN per meter. Tapos, 12 kN per meter. Ayan. Still 2 span siya because of the behavior of the loads. Ayan. At least, ready na tayong mag-solve ng shear and moment function. So, i-consider na natin ang span 1. Ang span 1 nga natin is from 0 to 2. Okay? So, yun. Subukan natin siya na i-solve ngayon. So, ito siya. Ikakat natin siya dito. So, halimbawa lang, dyan ko siya ikat. Tapos, drawing lang tayo. Walang support, no? Kasi nga, left end siya. Ay, left overhang siya. So, therefore, nandito siya. Tapos, 8 kN per meter. Again, kung mapapansin nyo, dito sa kaliwa niya, wala ka naman makikitang support. So, therefore, okay lang yan. Lagay na rin natin to as X. And yung distance from the left end palagi, class, no? Kaya nga gusto kong i-emphasize dito nang ginagamit natin ay left end. Okay, so this is left end. And therefore, this is the distance x. Ayan siya. Lagay natin yung shear and moment function, v of x. On the other hand, lagay natin na moment of x. And therefore, yung uniform load, alam naman natin na ang kalalabasan niya pag ganito siya. Ito yung uniform load niya na 8x, di ba? 8 times x siya. So, ganun lang. Dire-diretso lang naman to. And yung moment arm niya is kalahati ng x. So, sige. Summation, forces. Vertical tayo, equals 0. So, up equals down. Base sa cut natin, so base dyan, wala ka naman makikitang upward class, lahat pababa. So, 0 is equal to 8x plus malamang v of x. So, therefore, simple transposition, v of x is equal to negative 8x. Ayan. Meron na tayong shear function. On the other hand, summation moment at x equals 0 tayo. So, clockwise moment equals counterclockwise moment. Again, walang support na i-consider. So, therefore, walang clockwise moment na mangyayari dito. So, from point x, ang lahat counterclockwise. Halimbawa, itong 8 times x, counterclockwise siya. Tapos, yun na nga, ang kanyang moment arm ay x over 2. Tama ba? So, magiging 8 times x. Sorry, walang clockwise moment. 0 equals 8 times x. Ang moment arm ay 1/2 ng x. Tapos, then, syempre, yung moment function natin, itong nandito is sa counterclockwise. So, pag in-arrange mo yan, no, ang moment function natin is equal to negative 4x squared. Magtataka ka kung saan siya galing, di ba? So, 8 divided by 2 is 2, ay 4. X times x is x squared. Ayan, tama siya. And take note, paano nga natin nasisiguro, class, na tama yung pinaggagawa natin? Dapat, di ba, dapat yung derivative ng moment function is the shear function. So, what is the derivative of negative 4x squared? So, malamang negative 8x. So, ayan, na-solve na natin siya. Next tayo, so last span, buti na lang, dalawa lang siya. So, span 2, which is from 2 to 6. Okay? So, that is from 2 to 6 class. So, ang gagawin lang natin, so, ganun lang. Pili ka lang class nitong section, tapos ikakat natin sa span 2. So, paste ko lang siya. Ngayon, saan natin siya ikakat ngayon class?
Okay, so nandito na. And therefore, malamang ito na yung x natin na i-consider. Tapos, ito yung 2 meters. Ayan. So, drawing natin siya ngayon. Sama nyo na class, isasama nyo na of course, yung 52 kilonewton per na reaction. Kasama na yun sa usapan. Wait lang. Ito. Dinodrawing ko muna siya, class. Tapos, ito yung support natin, i-consider natin. So, unahin ko muna. Meron tayong ganitong mga force. Okay, so, pag ganito siya, and of course, class, huwag niyong kalimutan na idama yung triangular load na nasa baba. Pero upward ang direction niya, di ba? So, upward to. Ayan. And as well, tawagin natin to as point X. Ito yung shear of X. On the other hand, ito yung moment of X. Of course, ang pamantayan nga natin, class, ng distance is palaging from the left end. So, automatic, this is what? X. On the other hand, alam natin na this is 2 meter. So, malamang this is X minus 2. Okay? Tapos, lagay natin na 8 kilonewton per meter ito. Ito naman ay 12 kilonewton per meter. Baka magtaka ka saan galing yung 12. Malamang, pag hinatin nga natin ito, papunta siya dito. So, tatanggalin natin itong 20. Automatic, class, pag hinatin natin siya, no, magiging 8 ito, tapos magiging 12. So, ganun lang naman yung kalalabasan yan. Moment arm, lagay natin to. Yung equivalent force. So, itong equivalent force na to, ng uniform load ay malamang 8x to. On the other hand, itong uniform na rectangular na nasa taas, nandito siya, ang magiging loading niya, class, kung papansinin natin ay 12, pero yung kanyang base ay x minus 2 na. So, yon, x minus 2. And of course, lelabelan natin muna ang itong triangle natin dito, class, as y, kasi nga, nasaan siya? Nandito siya. Diba? So, nandito, class, yung y natin. Kung pakitingin sa screen, and kung ito ay x minus 2, ang gagawin natin para mahanap natin yung magnitude ng y, class, ay palagi naman ratio and proportion, pero yun nga, pababa na siya ngayon. So, ratio and proportion muna tayo, class. Labelan ko to as y, diba? Yun yung magiging height na y natin. At the same time, yung mga bases natin, so ito, magiging x minus 2. Tapos, I hope nasusundan yung ratio and proportion ko. Tapos, yung buong base na ito, class, diba, base sa original figure, 4 meters siya. So, therefore, lagay natin na 4 meters. On the other hand, kailangan din natin i-consider na yung height dito ay 12. Okay? So, ayan siya, 12. So, gawin natin as y is to x minus 2. Tama ba? Ratio and proportion, y is to x minus 2 is equal to 12 is to 4. Diba, no? Y is to x minus 2 equals 12 is to 4. So, therefore, pwede natin sabihin, class, na yung y natin is equal to 3 times x minus 2. So, sige, lagay natin siya. 3x minus 2. And, of course, consider natin na paangat siya dito. Okay? So, that is 1/2. Saka na natin siya ilagay, class. Basta, alam nyo na 1/2 ng base, which is x minus 2. Tapos, ng kanyang height na 3 tapos x minus 2. Ayan. Natapos na natin yung cut for section 2. Ang gagawin na lang natin, so, of course, palagi naman, summation forces vertical tayo, equals 0. Up equals down. Wait, may nakalimutan pala ako, class. We need to consider this 52 kilonewton reaction. Palagi yan, class, nakasama. Diba? So, 52 is part of this. Wait.
Sorry for that, 52. So, therefore, gawin natin, so, ang up lang natin is of course yung 52 lang, which is ang downward natin, marami class. So, ano yung una? Malamang yung uniform load na 8x. So, di ba? This 8x is a downward. Malamang kasama na tong overhang kasi yun na nga ang sukat ng x. So, this 8x. On the other hand, ito rin, downward siya, plus 12, tapos x minus 2. And lastly, another down. Sorry class. Mali. Ulit tayo. So, bukod pala kay 52 class, nagkamali ako, i-consider natin itong triangular load as what? Upward siya. Di ba? Pataas siya. So, in that case, that is 1/2 ng base natin, which is, as I said, x minus 2. And ang height, so, ito nga yung height niya, pero magiging 3x minus 2. So, this is the triangular. So, yun na yung height. 3, then x minus 2. So, that is equal to, so, yun na nga yung mga downward, 8 times x plus 12 x minus 2 plus, of course, v of x. Ayan. Nasulat na natin lahat ng downward. So, therefore, i-summarize na lang natin to. Yung shear function natin is equal to 52 plus, dito tayo sa triangular load, magiging 1/2 times 3. So, that is 3/2 ng x minus 2 squared. Diba? X minus 2, then x minus 2, x minus 2 squared. Pero, minus 8x minus 12 ng x minus 2. Ayan. Nasulat na natin, class, yung shear function natin. So, lastly, sulat na lang natin yung moment function. Summation moment at x equals 0. That is what? Clockwise moment equals counterclockwise moment. So, syempre, ang clockwise moment natin ngayon, dalawa. Itong 52 na may distance na x minus 2 class. Tapos, itong upward natin na may distance na, of course, 1/3 ng x minus 2, diba? Magiging 1/3 to ng x minus 2. So, yun yung mga clockwise moments natin. Sige, lagay natin siya sa computation. 52, tapos x minus 2. Sa case ng triangle, again, upward siya, ay clockwise siya. So, 1/2 ng, tama ba? Yes, 1/2 siya ng base, which is x minus 2. Tapos, ang height nga doon ay 3x minus 2. I hope nasusundan. And yung moment arm, so, di ba, ang magiging moment arm dito, kasi nandito yung center of gravity niya, class, is 1/3 ng x minus 2. Kapag nag-consider tayo ng clockwise moment. So, clockwise siya. So, 1/3 ng x minus 2. So, that is equal to, the rest are counterclockwise. Halimbawa, itong 8x, ang kanyang moment arm is malamang x over 2 to. So, yun. Then, plus, yung 12, tapos, x minus 2 class, diba? Itong 12, x minus 2, ang moment arm niya, from point x is this one. I am referring to this, and alam nyo, na kalahati siya, class, ni x minus 2, kasi nga, rectangle lang naman siya. And lagay natin siya as I said, 1/2 ng x minus 2. Ayan. Plus, of course, moment of x kasi ang moment of x natin is a counterclockwise moment. So, ayusin na muna natin itong equation natin. So, that will be equal to 52 x minus 2 plus 1/2. So, that will be equal to 52 x minus 2, 1/2 times 3 times 1/3 class, diba? 1/2 times 3 times 1/3, ang magiging sagot mo doon ay 1/2. Pero, magiging x minus 2 na naka-cube siya. So, that is equal to 8. 8 tapos ito, diba? 8x tapos x over 2. Halata naman na magiging 4x squared to. 4x squared plus, ganun din dito, 12 over 2. So, magiging 6. Then, x minus 2 squared. Okay? Plus, of course, moment of x. Ayan, pwede na natin, class, i-arrange. So, therefore, ang moment of x natin is equal to 52. Pasensya na, erase ko lang. So, 52. Tapos, x minus 2 plus 1/2 ng x minus 2 cube minus 4x squared minus 6 ng x minus 2
squared. So, ito na class yung ating moment function. Ngayon, i-check mo na lang kung tama yung pagka-derivative niya. Dapat, pag nag-derivative tayo ng moment is yung shear function dapat ang lalabas. Pero, ibibigay ko na lang yon sa inyo. So, ayan, na-derive na natin class both the shear and moment functions. I-summarize na lang natin ngayon class. Sige, lagay natin siya as summary. Yung span 1, ano nga yung span 1 natin? Siyempre, ano lang siya, from 0 to 2. So, madali lang naman isulat yung shear function niya. That is negative 8x. And yung moment function niya is equal to negative 4x squared. So, check mo rin sa taas, no? Para ma-convince ka. Ayan. On the other hand, yung span 2 natin, so that is what? From 2 to 6. So, ang shear function natin doon, ito yung medyo mahaba-haba. So, nandito siya sa taas. Ito nga, 52 plus 3 half ng x minus 2 squared. So, sulat natin yan, 52 plus 3 half ng x minus 2 squared minus 8x minus 12 ng x minus 2. Confirm nga natin kung tama siya. So, yun, tama. And lastly, the moment function is equal to 52 x minus 2. Yung nasa taas nyo, ito no. So, kasusulat pa lang natin yan. Plus 1 half ng x minus 2 cube. Diba? Minus 4x squared. Then, minus 6 ng x minus 2 squared. So, yun. Nasulat na natin yung ating shear and moment function dito sa beam natin. And para masagutan class yung final question, what will be the shear at A at the same time the shear at B daw? So, di ba, yun yung tinatanong sa problem, no? What is the shear at A and at the same time shear at B? Kung mapapansin nyo, yung A natin is 1 meter from the left end and kasama siya sa ating span 1. So, therefore, lagay natin siya na at A, tapos x is equal to 1 meter. Di ba? Ang pamantayan natin, class, ng x is the distance from what? The left end. So, kung ito yung kaliwang dulo, 1 meter siya. So, therefore, ang part siya ng span 1. Lagay natin siya, therefore, part of span 1. And kung bahagi siya ng span 1, malamang ang gagamitin nating equation class is ito. Diba? So, for span 1. Yung V of A, magiging, syempre, yung shear at x equals 1. So, that is negative 8 times 1. So, ang sagot is negative 8 kilonewtons. On the other hand, yung moment at A is yung moment natin ng x is equal to 1. Tapos, negative 4 times 1 squared equals negative 4 kilonewton meter. Kasi, di ba, ito yung equation ng moment function. On the other hand, class, at B, which is, gaano ba siya kalayo from the left end, gusto ko yun i-reiterate, left end, kaliwang dulo. So, ang distance niya from the left end, 2 meters ito, malamang 2 meters din dito. So, therefore, that is 4 meters. So, therefore, 4 meters siya. And since yung x is equal to 4, mangyayari is, nandito na siya. Ito yung equation natin. Kasi, ang ating 4 meter ay nasa gitna nito sa kani 6. And therefore, ilalagay natin siya class as what? Part of span 2. Pwede nyong i-check yung sagot natin class by simply cutting the beam here at A at the same time at B. Pwede nyo yan gawin class kung gusto nyo. But since may function naman na tayo, pwede na natin yon na gawin dito. So, shear at B is equal to shear at X is equal to 4. So, that is equal to 52 plus 3 halves ng 4 minus 2 squared. So, minus 8 times 4 minus 12 ng 4 minus 2. Remember, itong equation lang ang sinusundan ko class and sinasubstitute ko lang yung x is equal to 4. So, I hope nasusundan ako. And 52 plus 3 halves ng 4 minus 2 squared minus 8 times 4 minus 12 ng 4 minus 2. Okay, no? So, minus 12 ng 4 minus 2.
So, ang lalabas class na sagot ay of course, according dyan, 2 kilonewton. Pero parang mali siya ah. Baka check ko lang sa aking ano. Galing kasi yan sa ginagawa ko class na libro, itong example natin. So, based sa solution ko, yes, tama siya. 2 kilonewton talaga siya. And I have no choice, so sige, lagay natin 2 kilonewtons. On the other hand, yung moment sabi natin is yung moment at x is equal to 4. So, that is equal to, lagyan natin ng konting space kasi may fraction pala doon. So, moment sa b is equal to moment ng x is equal to 4. So, that is equal to 52. Again, I am just using this equation class na na-derive natin. So, 4 minus 2, then plus 1 half ng 4 minus 2 na naka-cube, minus 4 na naka 4 cube, 4 squared, 4 times 4 squared siya, di ba? And lastly, minus 6 na 4 minus 2 na naka-squared. Ayan. Type natin siya, 52, 4 minus 2. Tapos, plus 1 half ng 4 minus 2 cube, then minus 4 times 4 squared. Lastly, minus 6 ng 4 minus 2 squared. Ang lalabas na sagot ay 20 kilonewton meter. So, lagay natin as 20 kilonewton meter. So, ayan, na-solve na natin yung A and B. So, i-summarize na lang natin yan. So, yung share of A is negative 8 kilonewton. Moment of A is equal to negative 4 kilonewton meter. On the other hand, yung share of B is 2 kilonewtons, while yung moment at B is equal to 20 kilonewton meter. So, na-solve na natin class itong last example natin for the shear and moment function, no? So, I hope doon sa 5 examples na binigay ko, kung hindi nyo pa nakikita yung unang 4 na example, kasama lang yan ng playlist nitong YouTube video na to. So, again, kung I hope na gets nyo yung ating discussion for shear and moment function. So, dito na natatapos yon. Ang next topic na natin is yung inaabangan ng lahat is the shear and moment diagram. Okay. And yung shear and moment function, critical yon sa pag-drawing ng shear and moment diagram. So, i-end ko na dito itong lecture natin sa shear and moment function. So, bye class!